Ayun guys, so kamusta po kayong lahat guys, no? Guys, may tanong lang ako sa inyo guys. Ako kasi, pabor ako dito no sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So kayo ba guys, pabor din ba kayo sa impeachment trial laban kay Sara Duterte? So para sa akin guys, pabor ako kasi para doon sa mga lahat na mga inaakusa sa kanya, binibintang sa kanya is mapatunayan niya kung totoo man yan or hindi. Pero sana guys no, pagdating ng 2027, kung hindi man mapatunayan ngayon yung impeachment no laban sa kanya, sana wala na sana sa 2027. Kasi guys, napakalaking gastos niya no. Ayon kasi sa report, ayon sa isang araw no, doon sa Senado yung budget nila is 70 million. So sa isang araw lang yan guys. So ano ba yung naglalaban talaga sa kanya na sa confidential fund no na nagamit niya yung 125 million. So katulad ngayon, 8 days na guys no. So i-times mo yan sa 70 million. So magkano na yan? Napakalaking pira na yan no ng taong bayan na ginagamit nila diyan sa Senado para budget diyan sa impeachment trial. So sana po guys no na kapag hindi na nila napatunayan yan, wag na nilang subukan na ituloy ulit sa 2027. So para sa akin guys, pabor ako diyan. So kung ano man kahinatnan yan, sana mapatunayan ni BP Sara Duterte no na hindi totoo yung mga aligasyon sa kanya at pawang haka-haka lamang yan. So diyan kasi guys, kaya pabor din ako diyan para malinis na yung pangalan niya. Kasi unang-una, ang daming mga binibinta sa kanya. So diyan niya mapatunayan ngayon itong mga aligasyon no at yung mga binabato sa kanya. So nandiyan ngayon yung prosecution team. So tignan natin kung paano ba depensahan ng defense team ng OBP. So yun guys, kaya gusto ko lang linawin na kaya gusto kong matuloy ang impeachment talaga na yan para mapatunayan ni BP kung talagang malinis yung record niya. So kapag napatunayan kasi niya yan guys, mapapahiya yung mga kalaban niya or yung mga nag-aakusa sa kanya. So sana, kasi pangalawa na yan guys no, nung nakaraang taon, ganun din. So ngayon, yan na naman, binabato na naman sa kanya. So sana no, pagkatapos nito, kasi hanggang 2028, so magkakaroon na tayo ng eleksyon. So sa 2027, wag niyo na sanang habulin yan. Kasi unang-una, yung mga ebidensya na pinupukol ninyo kay BP, so tama na yan. So enough na sana yan. Para naman yung administrasyon is makapokus na talaga sa talagang trabaho. Hindi yung nagbabatuhan na lang, matapos na lang yung termino, nagbabatuhan. So kawawa yung mga taong bayan. Of course, andyan pa no, yung flood control issue na yan. So napakalaking ghost project na nandyan. So hindi pa yan naiimbestigahan. So sana managot yung mga totoong may kasalanan.